pagkatapos ng pagyanig o lindol kahapon, ano ba yung unang critical na lokasyon o pasilidad sa Naga na agad po ninyong tinakbo at sinuri para masigurong wala talagang epekto itong nangyaring lindol kahapon, o ano yung una nating ginawa, Sir Raynor? Opo, ang pinaka number one yan ay makita na yung protocol in place ay ginagawa ng mga tao. So evidently po nagpalabas naman sa mga reports yung mga schools, nagkaroon po sila ng dock cover and hold na proseso, and naglabasan po yung lahat ng estudyante sa karamihan sa mga paaralan na nagpaabot po sa amin ng communication na ginawa po nila yon. Sa lungsod din po, yung mga areas kung saan critical, just like yung mga nasa building, may mga nagkaroon din po ng proseso na lumabas sila. But evidently, ang karamihan po parang ini-ignore pag medyo mababa or yung intensity ay mababa. So, yun ulit ang pakiusap po namin. Palagi po tayong ang ating preparation dapat what if. What if, ano lang yun, introduction sa isang mas malakas na lindol. So dapat po aware tayo, at the same time ready po tayong gawin yung dapat na ginagawa ng mga tao. Kaya nga po tayo nagpapa-earthquake drill para po magkaroon ng wiring sa isip ang mga tao na dapat po instant kapag na-feel po natin ang pagyanig. Tayo ay magda-duck cover and hold. Tapos pag nakita po natin na hindi na po or tumigil yung pagyanig, mga 5 to 10 seconds, saka po tayo dapat lumabas ng mga edifice, especially po yung mga matataas na gusali, para po ang seguridad, yung protection natin sa sarili natin may in place, dahil mas maaga pong nakakalabas, mas okay po siya rather than huli po tayo nakakalabas, especially kung medyo may mga damages nang nangyayari sa gusali or sa building. Okay po. Sa loob, sir, ng unang 3 oras, I would say unang 3 oras, pagkatapos ng lindol kahapon, ano ba, sir, yung nakikita po ninyong pinakamalaking hadlang o naging problema sa inyong emergency response and communication dito sa Naga, sir? So far, sa communications po, mas advanced pa nga yung tao kaysa sa amin. So wala pong problema doon. Wala pong challenge doon. Ang challenge is kailan dapat lumabas ang tao. And malinaw naman po yun sa mga IEC natin, pag-inform, pag-educate at pag-communicate sa mga tao na the moment pong may mga pagyanig, kailangan lumabas po tayo just to make it sure na, sabi ko nga kanina, kung yun ay preliminaries lang at mayroong kasunod na mas malakas na pagyanig, nasa labas na po tayo. So, yung challenge siguro is hindi tayo maging kampante, kasi para sa akin, signal or sign po siya na it's okay kasi maliit lang or konti lang naman. Pero hindi dapat ganun tayo mag-isip. Pero when it comes to communication, sabi ko nga pag-ulan, bagyo, lindol, brownout, yung mga bagay na yon, ang daming mabilis yung pag-communicate sa atin. Kung minsan mas nakakalimutan na mag-report sa authorities, mas sa kanila is mai-convey sa tao kung ano ang nangyayari. So wala pong challenge doon. Ang challenge is gawin yung dapat gawin kapag naranasan natin sa actual, especially sa paglindol or sa pagkakaroon ng earthquake, na dapat ay gawin yung basic na duck cover and hold. Tapos kapag safe na 5 to 10 seconds, kailangan lumabas po tayo sa ating mga gusali. Okay. Sa inspection, sir, na isinagawa ninyo after nung lindol, may naitala ba tayo, sir, na any minor damage? O masasabi po natin na zero damage at ligtas ang mga infrastructure natin sa Naga, sir? Actually, sa ganong intensity, mahirap pong ma-identify kung yung may minor damage, kasi dapat po talaga may recording po tayo. But based on ginawa po ng
iba't ibang authorities na tumutulong or experts na tumutulong sa lungsod ng Naga tulad ng PICE. Ito yung mga samahan ng mga different professions in accordance to being engineers. So sila po ay nagsama-sama para tulungan po ang lungsod para magkaroon ng evaluation or assessment ng integrity ng mga gusali or building sa lungsod. So going back to your question, mahirap po kung may minor. So napaka-importante po dapat na sa mga building owners, sa mga halimbawa mga administrator ng gusali na kumbaga meron silang clear picture kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang building. So after po ng a certain lindol kahit or ng earthquake kahit mababa lang po yung intensity, doon sila makakapag-check. Pero sa amin po, pag nag-check, significant ang makikita ay yung talagang yung mga bitak or mga cracks na talagang kitang-kita sa mata. And again, sila lang ang pwedeng magsabi, yung mga nakatira doon or nag-occupy, kung merong significant or minor damage. Kasi nga, hindi po namin memorize yun na lahat ng gusali ay napasok na namin or papasukin namin kasi hindi po talaga kaya yun. That's why when it comes to educating the building owners, pinapakiusap po namin magkaroon ng assessment. Tapos kami po kasi ay pinipili lang yung mga lugar halimbawa, or mga buildings halimbawa, yung mga older na. Pero it turned out nga, yung mga old buildings mukhang mas may kapasidad na maging mas stable over dun sa mga new buildings kasi ang isang nakikita nga rito yung quality of materials that are being used now sa construction ng ating mga gusali. Isang factor yun. But nonetheless, tinicheck po siya but we have to admit hindi po lahat ng gusali ay napupuntahan yon kasi kukonti kami, although it's not an excuse, pero hindi po kakayanin na after an earthquake, automatic yung lahat ng gusali ma-check. So ang pakiusap po natin ulit sa mga may-ari ng mga gusali, kapag may nakitang significant, you report to the authorities including us para po makita magkaroon ng evaluation or assessment and magkaroon tayo ng immediate na support para makita kung safe or hindi safe ang patuloy na paglagi or paglagi ng mga tao sa loob ng building. Okay po. And dahil nga dito sir o doon sa lindol kahapon, paano nyo sir i-evaluate ang naging reaksyon and evacuation procedure ng mga paaralan at opisina kahapon? May mga nakita ba kayo sir na mga malalaking pagkukulang o panic na pwedeng maiwasan, Sir Raynor? Yung mga sa paaralan po, makita nyo nasa labas sila. Ang dami pong post sa social media, may mga reports po sa amin. Pero sa mga gusali kung saan ina-occupy ng mga manggagawa or mga companies po siya, wala po kaming nakita. So, yun yung challenge nga na sinasabi ko na regardless po ng intensity, pag may pagyanig na nangyari, ang pinakakailangan gawin after the dock cover and hold ay umalis pansamantala sa kanilang lugar para po mas maging kumaga proactive tayo na kung may sumunod man na mas malakas na intensity on that particular moment, the same moment, nasa labas na po tayo. So yun po yung hindi natin na-observe. So moving forward, ang kailangan po namin ay patuloy na investigate or pag-inform sa mga tao, sa mga companies na gawin po nila yon kasi again, hindi po dapat dahil napipressure kasi sinasabi ng CDRR or ng LGU Naga, ang dapat po ang bawat bahay, ang bawat building ay may sariling protocol the moment po na nangyari ang pagyanig ng earthquake sa ating lugar. Okay, yun. And ito, Sir Raynor, para lang alam ng audience natin, ng ating mga layman, sapat ba sir yung kasalukuyang kagamitan, karga ng emergency funds at bilang ng rescue personnel ng CDRRMO Naga para rumisponde kung sakaling mas malakas pa yung lindol o tuloy-tuloy na matitinding aftershocks ang tumama sa lungsod, Sir Raynor? Opo, when it comes to number po of responders, kung yung nasa CDRR, kulang po kami. Pero what we have done,
kasi ito po talaga yung technique na ginagawa all throughout the Philippines is mag-recruit or makiusap at magpa-training sa mga other civilians or other employees from the City Hall in our in particular sa ating LGU para makapacitate sila. So eto na po yung SARO team, yung Search and Rescue team. So imbis na wala nga pong 20 ang tao ng CDRR dyan, naging mahigit 50 na po siya dahil sa pagpapatraining na kumbaga based on the training that has been given to them, pumasa po sila, ibig sabihin equip po sila sa knowledge tapos sa skills para just in case mga ilangan po tayo ng pag-rescue. Hindi naman sana pero halimbawa lumindol ng napakalakas, maraming damages at maraming casualties. Sila po ang makakatulong sa atin. And meron pong approach ang DRR, ang OCD, ang DND, yung tinatawag nating ICS or Incident Command System. Sa pag-activate po nito, lahat po nung other LGUs or even private groups na enthusiast or talagang advocacy nila ang tumulong sa mga ganitong sakuna, pwede po silang tawagan ng, for example, ng NAGA para humingi po ng tulong. Pero actually, pag ganitong mga intensity na tulad nung nangyari sa Rangani, hindi mo na kailangang sumigaw para humingi ng tulong. Kusang pupunta dyan ang national government, other agencies coming from the national and local government, and yung mga organizations nga po na tumutulong din dito, private organizations, kusa yan. Pero just for the people to understand, yung ICS, ayan yung system na ginagamit na kapag in place po siya, lahat ng tutulong coming from different agencies and from different places ay ang quote-unquote ang tawag dan check-in. Ibig sabihin magpapacheck po kayo, kumbaga magpapaalam kayo na nandito kami dahil yung ICS, yung system na yon through the EOC and the IMT, yun ang de-delegate sa inyo kung saan, ano ang trabaho para ma-avoid yung confusion, redundancy, and other lapses or kahinaan kung hindi po iisa yung system. So, yung tanong nyo po, sapat ba yung tao? Hindi. Pero wala pong lugar sa Pilipinas na sapat talaga ang CDRR or MDRRMO para po mag-rescue kapag enormous po yung effect. Pero again, na supplement po siya nung pagtulong ng ibang agencies at ibang LGUs and private partners just in case po mangyari yon. Pero when it comes to equipment, since ang NAGA po kasi ay more on bahain, sa water assets po na pang baha, hindi po pang dagat kasi wala naman tayong dagat, I can say po na ample po siya kasi sa tulong po ng Angat Buhay, sobrang na-equip po tayo down to the level of the barangays. At least may tigda-dalawa po silang yung Ondoy boat. So yung mga ganon plus other basic na mga materials po, meron ang lungsod. At the same time, ito din po ay mandato ng mga barangay. That's why yung Fund for Disaster Risk Reduction Management na kanila pong meron sila kanya-kanya ay yun po yung tall order na talagang mas spend siya base sa pag-equip, hindi lang sa kakayahan or skills kundi sa kagamitan ng mga barangay kasi ang first responders po talaga sa atin ay yung mga barangay na ino-augment ng lungsod. So with regards to the question of equipments, halimbawa Lindol, meron po tayo ng mga pangangailangan pero minimal po siya. Halimbawa yung mga hydraulic cutter, yung mga lifter, meron naman po tayo pero ano yan, isa, dalawa lang kasi aside from very expensive, yung kakayahang gumamit nun, meaning to say kahit marami siya, kung wala namang taong gagamit, mahirap po siya. So yun, moving forward, ang gusto nating maibaba na ma-equip din yung mga barangay kasi nga sila yung una tapos kami mag-augment eventually pag nangangailangan na siya. So yan po ang picture po ng kakayahan ng city with regards to tao at the same time mga gamit na kailangan natin
kung may mga sakuna na pwedeng magdulot ng matinding pinsala sa ating mga kababayan. Okay po. Wala naman tayo sir ano, na naitalang mga nasugatan, na-trap o kung ano pa man na nangyari, Sir Raynor? With all due respect po dun sa nature, sa earthquake kahapon, mababa po kasi yung intensity. Again, hindi po natin binibilitel yung nangyari kahapon. Kasi pwedeng kahit ganun talaga pwedeng may mangyaring pinsala. But so far, yung kung dun nga sa pinag-aralan natin sa earth science nung high school, college, yung 3 po medyo kaya nating pong i-handle yon with all due respect to nature. Okay po. Pagdating naman sir sa ano, sa emergency alerts, paano ninyo mabilisang pinalaganap yung mga babala at impormasyon sa mga residente noong kasagsagan at pagkatapos ng pagyanig kahapon? And naging maayos po ba yung coordination natin sa mga lokal na linya ng komunikasyon? Meron bang naging delay sir or aberya? Among the different hazards na meron po tayo sa ating buhay sa araw-araw, ang pinakamahirap pong magpalaganap ng communication before and during ay earthquake. Kasi hindi mo talaga siya napipredict. Pwedeng may signs na ganun pero seconds lang. So mahirap po siya. So normally, ang communications will happen after. So yung after, yung communication is maipaalam, mai-release sa baba na magkaroon ng assessment, evaluation, especially alam dapat, may wisdom dapat ang leadership niyan sa mga barangay, as well as tayo sa city, kung kailan dapat meron. So pag wala, random lang po siyang ginagawa kasi mahirap po talagang gawin yon na ititigil mo yung lahat ng operations para lang i-check po siya. So again, yung pagiging vigilant po ng mga tao ang kailangan, kung saan instead of pag-video, pag-picture, and pag-share sa social media, ang pinakamaganda po once nakapag-picture or nakakita ng dapat mayroong mga otoridad na lumapit sa kanila para po ayusin yung isang bagay na nakikita nilang pwedeng threat, ay makapag-report agad sa amin. So basically, mangyayari po yun sa ground. Kasi po kami, kulang talaga yung kakayahan namin na yung buong 27 barangays ay automatic siya. So meron po tayong protocol kung ano ang dapat gawin. So kung typhoon po kasi rain, ulan, thunderstorm, okay tayo dyan. Pero pag earthquake, mangyayari lang yung pag-communicate after sa pamamaraan ng pangungumusta kung ano ang sitwasyon. In that context, ang signal po na yon ay yung barangay ay mag-activate ng kanilang system para po halimbawa mag visual audit or assessment or evaluation para po ma-check talaga yung bawat sulok ng barangay kung safe po sila. Yun po ang ginagawa dapat natin. Yes, very well said Sir Raynor. Matapos naman sir yung karanasan kahapon, ano bang mga particular sir yung nakahinaan sa disaster preparedness at emergency protocols ng NAGA, yung nabunyag na kailangan talagang tugunan agad, Sir Raynor? Again, with all due respect po dun sa nature, wala po, mababa po kasi yon. Pero kung ano yung kahinaan, yung sinabi ko po kanina, yung pagsunod sa protocol. Kasi wala pong sinasabing 3, 4, or 5 bago ka lumabas. Pag lumindol, or pag yumanig, or pag nag-earthquake, kasi mukhang mali yung Tagalog na lindol, definitely po kailangang lumabas. Yung mga paaralan, nagpalabas ng mga estudyante. Pero yung mga establishments, mga private companies, wala po kaming reported na meron doon. So for me, yan po yung kahinaan na regardless po ng intensity, kailangan may protocol ang bawat opisina, ang bawat establishment na dapat sundin para po proactive tayo with regards to that context kung saan yun yung earthquake nga po. Okay. And ito, Sir Raynor, bago tayo magtapos sa ating pong interview, para sa mga residente natin dito sa Naga, sir, na yun nga po, syempre, kahit sino naman siguro natatakot, sir, sa mga posibleng malalakas and matitinding aftershocks ngayon and even lindol, ano, sir, ang inyong direktang mensahe sa kanila at ano yung mga konkretong hakbang
na ginagawa po ngayon ng CDRRMO para masiguro talaga yung kaligtasan po ng lungsod sa mga susunod na araw kung sakaling yanigin na naman tayo nitong malakas na earthquake, sir? Opo. One, yung konkreto pong ginagawa natin ay yung patuloy po na i-inform ang tao na there is always a possibility na magkaroon ng earthquake anytime. Ang isang suspect nga, yung nangyayari ngayon, hindi in particular sa Naga, ay probably pwede po siyang maging yung swarm earthquake na nangyari sa atin few years back nung nasa COVID era po tayo. Pwedeng mangyari yun. Hindi natin sasabing meron ng ganyan, pero dapat prepare lang tayo. Kasi yung swarm na tinatawag, frequent siya, pero mahina yung pagyanig, pero matatakot talaga tayo. Pero mapoprotektahan lang tayo kung well-informed tayo. Meaning to say, palagi tayong on our toes, yung mga tinitirhan natin, pinagtatrabahuhan natin, na-check natin yung integrity ng gusali. And yung exit plan po natin nandun palagi and ready po tayo na gawin yung basic na duck cover and hold, then exit na may urgency, hindi kailangang tumatakbo, hindi kailangang naglalakad lang. Ang importante po, alam natin ang gagawin natin. Kasi yun lang po ang pwedeng magligtas sa atin kung alam po natin kung ano ang gagawin natin. Karamihan ang napipinsala or ang nagkakaroon po ng problema kapag nagpapanik ang mga tao kasi hindi nila alam ang gagawin. So ito po yung role po ng CDRR na continuously ma-educate ang tao. Imbis po na magpanik kasi siyempre nakakatakot naman talaga, pero iba po yung taong may alam, naiintindihan ang mga pangyayari, naiintindihan ang terrain ng bahay, naiintindihan ang terrain ng pinagtatrabahuhan para alam natin kung ano ang gagawin. Case in point, yung nangyari sa Gensan, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, walang nagbuhis ng buhay doon sa Jollibee bumagsak. Kasi alam ng mga staff na kailangang lumabas sila. Yung mga estudyante doon, yung mga teachers, makikita nyo kung kahit alam nyong ninenervyos pero kalmado, physically pinapakita ng mga teachers kung ano ang instruction sa mga bata. At yung mga bata sumusunod sa teacher. So ganun din po tayo. Ang importante, alam natin kung ano ang gagawin. Kasi any moment, anytime, pwede pong mangyari siya. Ang lindol po, again, hindi siya nakakamatay. Ang nakakamatay po yung mga maling gawa ng tao habang lumilindol or after na lumindol. And kasama po doon yung, of course, mga infrastruktura na pwedeng maging cause ng casualty sa isang lugar. Kaya po, napaka-importante na alam natin ang integridad ng establishment or building na tinitirhan natin at the same time pinagtatrabahuhan natin. At the end of the day, kapag nasa labas ka, ang rule po niyan, kung halimbawa nakakikita ka ng building na kunyari lang 10 meters ang taas, dapat po ikaw nasa 15 meters ang layo mo dun sa building na yon para just in case po bumagsak siya, alam mong hindi ka natatamaan. Mahirap pong gawin yon sa CBD1 kasi magkakadikit ang building, may mga matataas na building na hindi mo na alam kung saan ang safer zone. Yan po yung kailangan nating ma-establish ng bawat mga opisina or establishment, saan sila pupunta kapag nangyari ang ganitong sakuna. Para po pag nangyari to, alam ng tao kahit nasa panic mode yung pakiramdam mo, pero consciously and unconsciously darating papasok sa utak natin yung ano yung prepare natin, ano yung practice natin at maliligtas tayo. Rather than pinagtatawan na natin, hindi tayo nagdi-drill, hindi tayo nag-e-educate ng ating establishment or ng company. Pag dumating yon, siyempre, pag walang alam, wala ring tama probably na gagawin yon kasi nga hindi nag-practice, hindi pinaghandaan yung pwedeng mangyari sa atin.